Parang wala naman akong pansin na kakaiba dito mga ka-idol. Kung naalala nyo mga ka-idol, dito ko naabutan sila Kuya SG at Kuya Alpha nakaraan. Pero wala akong balak mag ano dito mga ka-idol, kumaga dire ko moagi kay moadto ko sa akong magmanman muna ako, baka may mga tao pala na nakabantay lang sa akin. Dahil nga maraming nag-text sa akin mga ka-idol na hanapin ko daw si Los, si Ate Inday. Kaya pinili ko na pumunta sa bahay ni Ate Banji, makibalita ako kung ano ang ganap dito. Pero nag-video ako mga ka-idol, hindi para mag-vlog ako, kaya mag-rescue ako sa kanila. Kundi pupunta ako kay Ate Banji para alamin kung ano ang balita dito sa bundok. Wala naman akong medyo napapansin. Hello mga ka-idol Hello mga ka-idol balik explore nga ako ngayon. Charis. Dili ko mo-explore mga ka-idol Naalam ko yung mga amigo na ako nga kinahanglan ako anhion para mahibawan ako kung sa balita din sa bundok. Karon kay medyo dugay-dugay baya na wala ko nakakuan diri mga ka-idol, naka-cut. Sumungat ko sa balay ni Ate Banji, makibalita ako kung sa'y ganap kay. May mga ako mga ka-idol, may mga nag-text sa akin na kailangan ko tulungan si Los, kailangan ko tulungan si Ate Inday, kailangan ko tulungan yung iba mga kasamahan ko. Kaya kung naalala nyo mga ka-idol, itong lugar na to, naalala nyo mga ka-idol, itong lugar na to, dito ko naabutan sila Kuya SG nakaraan. Nung pumunta din ako dito ko sila Kuya SG nakita, at dito ko rin sila Kuya Alpha naabutan. At kung sila Mark, sila marami yan sila mga ka-idol, kung naalala nyo itong lugar na to. Medyo wala akong napapansin na kakaiba. At medyo tahimik yung lugar. Dito kami naka-enkwentro nakaraan, pero pansin ko mga ka-idol na may nanguha ng gatong dito. Oh. Ngayon lang to Iniisip ko baka natunugan niya na may naglalakad. Basta ka ganitong suot, baka naisip niya na. Hindi ko alam mga ka-idol. Baka naisip niya na may tao na paparating o baka hindi safe para sa kanya kaya siya umalis. Pero napansin ko naman mga ka-idol na wala naman akong kakaiba. Subukan ko rin mga ka-idol na dumaan talaga dun sa bahay ni Ate Banji. Subukan ko talagang puntahan doon kasi baka makuha ko yung anting-anting ko mga ka-idol. At syempre kung makuha ko yung mas malaking tulong sa akin na meron ako nun. Pero hindi ako naka-make up ng ganito para mag-vlog. Kumbaga, nagganito yung suot ko mga ka-idol kasi pupunta ako sila Ate Banji at alamin ko kung anong balita dito sa bundok ngayon. Lalo na alam naman natin mga ka-idol, hindi lihim sa atin na may mga kasamahan tayo na talagang bumalik sa pagiging masama. Kumbaga, mahirap din kasi mga ka-idol yung sa nangyari din kay Los kasi mga ka-idol, kumbaga napunta siya sa amo na hindi maganda, tapos syempre gusto niya lang naman magtrabaho din, tapos naabuso siya at magpasalamat na rin tayo kasi buhay pa rin siya, di siya pinabayaan talaga ni Lord. Kumbaga, ligtas siya nakauwi. Kabila ng gera doon sa lugar na napuntahan niya. Kumbaga, nakauwi pa rin siya ng safe dito sa Pilipinas. At yun na nga lang, kasamang palad ay bumalik na siya sa pagiging bandido. Siguro mga ka-idol, may mga mabibigat din na problema na dinadala siya. So, aalamin natin ngayon kung saan sila. Pero sa ngayon mga ka-idol, hindi ako pwedeng mag-akyat na lang basta-basta na kung saan ko gustong pumunta. Pupunta muna ako sila Ate Banji, pupunta ako muna yung bahay ng kaibigan ko, aalamin ko kung anong balita dito.
Kasi sila yung nandito sa baba mga ka-idol. Bago ako makaakyat dito sa taas, baga madadaanan yung bahay nila. So, malalaman niya kung sino-sino yung mga pupunta dito, sino-sino labas-pasok dito sa taas. So, ngayon naman mga ka-idol, kung naalala nyo, wala naman akong napapansin na kakaiba. Sa unahan nito, kung mga ka-idol, kung naalala nyo, may kampo dyan sa unahan. Pero sana, ito yung lugar mga ka-idol na walang masyadong pupunta dito mga ka-idol. Kaya sa baba nito, merong nakalagay na temporary close. Nakabutang mga ka-idol. So wala wala talagang mga civilian o kung anong mga tao na pumapasok dito. Except na lang talaga sa mga masasamang tao. Kasi alam nila na hindi pupuntahan tong lugar na to, kaya dito minsan sila namumugad. Kaya mahirap talaga mga ka-idol. Ngayon, may mga shortcut na daan akong alam dito. Pero isa rin sa aalamin ko mga ka-idol, meron akong isang kakilala na hindi ko naman sinasadyang makita siya sa patag. Aksidente ko siyang nakasalubong. Kasamahan ko siya mga ka-idol dati. Kasamahan ko siya dati at sinabihan niya nga ako na mag-ingat ako dahil hindi safe sa akin dahil meron daw silang mga kasamahan na nandito din sa bundok. Tapos yung iba, nandoon din sa baba. So niingon siya sinabi niya sa akin mga ka-idol na mag-ingat ako kung may mga ibibigay sa akin. Na sobre ba yun kung anong klaseng ibibigay dahil may hypnotize daw mga ka-idol. So, hindi rin safe talaga kung syempre kung kakilala mo, di ba, tatanggapin mo. Kaya, mag-ingat na lang talaga siguro. Sabihan niya rin ako mga ka-idol na meron silang mga kasamahan na dili tanan, hindi lahat ng mga kaibigan nila Hispanic talaga doon. Merong iba na nagmamanman lang, tapos merong iba na kunwari nagtatrabaho doon pero nagmamanman pa rin sa mga taong gusto nilang alam niyo na mga ka-idol gagawa ng masama. Pero ngayon talaga mga ka-idol wala naman ako napapansin. Paglabas ko nito mga ka-idol, madadaanan ko yung patawid pa ako dito sa sapa pupunta mo na ako mga ka-idol sila Ate Banji at kung anong balita dito. Ngayon nga punta ko dito mga ka-idol, wala akong pasalubong sa kanila kasi hindi talaga ako nakadala na pasalubong mga ka-idol dahil pagkain naman sa mga bata, wala talaga kahit bigas. Alam niyo naman po talaga pag pupunta ako dito, nagdadala talaga ako ng bigas, nagdadala ako ng konting grocery mga ka-idol. Pero sa ngayon talaga, biglaan yung pagpunta ko dito, wala dito ko inadala ni ate. Hindi talaga ako nakapag-prepare. Bigla talaga to kasi hindi ko inaasahan mga ka-idol na bigla ko mapasubo dito dahil ang daming nag-ano sa akin mga ka-idol, ang daming nag-comment na ganito gawin maligaya, ganito gawin maligaya, kung pwede tulungan mo si ganito. Pero mga ka-idol, hindi ako naman, bakit wala namang masama kung tumulong. Isa rin mga ka-idol, mga kaibigan ko sila. Isa rin sila sa mga kaibigan ko, minsan kong nakasama. So, hindi pwede na hindi ko rin sila tulungan. Pero, mahirap kasi tumulong mga ka-idol kung isa rin akong kailangan ng tulong. Kumbaga, tutulong ako. Pero, hindi ko naman kaya i-defense ang sarili ko. So, baka magiging pabigat lang ako sa kanila mga ka-idol. Kaya hindi ako basta-basta tutulong wala sa hulog. Kumbaga, hindi pinag-iisipan, hindi pinaghahandaan. Hindi pwedeng pumunta sa gira mga ka-idol na wala tayong dalang bala. Kumbaga, pupunta tayo sa gira na wala tayong armas. Mahirap yun. Mahirap talaga yung mga ka-idol. Kaya ako, hindi ko pinapansin minsan yung mga chat ninyo sa akin, mga comment ninyo sa akin. Kasi, minsan ako mga ka-idol nahihirapan din. Gusto kong tumulong kung sa tulong lang mga ka-idol. Alam ko ang hirap ng buhay dito. Kasi dito ako galing.
Siyempre, minsan naman mga ka-idol, sa hindi naman nila naiintindihan bakit ba namin ginagawa to. Meron din kasi mga ka-idol ng mga tao na alam mo nang bawal, di ba? Alam mo na close, alam mo na trespassing na nakalagay. Pero bakit pumapasok pa rin? Bakit ginagawa pa rin? Ang linaw-linaw ng mga ka-idol instruction na bawal kayong pumasok dito. Pero may mga tao talaga na bawal lang naman yan kung mahuli tayo eh. Kumbaga, di naman lahat mga ka-idol. Kumbaga, hindi naman lahat. Pero may mga tao talaga na hindi makakaintindi ba? Kumbaga, syempre yung may-ari nitong area na to, privacy niya to eh. Kumbaga, pinagbawalan ka nga. Kasi sa property niya, bawal kang pumasok. Kaya, minsan din, tayo yung nakakaintindi. Minsan, itry din natin sundin yung mga bagay na pinagbabawal nila para kung tayo naman ang magbawal, susundin din nila tayo. Ganun ba? Kasi mga ka-idol, mahirap yung bawal sila ng bawal, pero wala namang sumusunod. Bakit pa tayo naglalagay ng bawal? Mga rule ba na hindi naman talaga sinusunod. Maliit man o malaking bagay, basta bawal, sundin natin, walang masama. Sana, ganun, walang problema sana. Kumbaga, katulad namin kami, hindi naman mga ka-idol, kumbaga, hindi naman porkit commander kami, papatayin namin lahat ng dumadaan o kahit sino na lang. Kasi nakakahiya po yung ganyan klase ng mga ka-idol, kumbaga. Ikaw, dapat hindi. Ako, pinakahiya ko mga ka-idol. Ako yung mamuno sa ganyan. Kasi mga ka-idol lang, ibig sabihin, hindi ka matino. Kumbaga, masama ka. Ngayon, na-realize ko na, pwede ka rin namang mamuno sa ibang bagay. Pero mas maganda, sana yung hindi kailangan na marahas, yung hindi kailangan na makapagsakit ng kapwa. Kasi ngayon ko na-realize mga ka-idol, nung nagkasakit ako mga ka-idol, na-realize ko talaga na sobrang halaga ng buhay ng tao. Kumbaga, naisip ko na ang Diyos lang may karapatang kumuha. Hindi tayo. Nung tumira talaga ako sa Patag mga ka-idol, ang dami kong bagay na na-realize na hindi ko naisip noon. Kasi naisip ko lang noon, ang sikip ng walang space sa isip ko. Kumbaga, may mga rule din naman kasi kami sinusunod. May mga rule din naman kasi sumusunod. Yun yung iba kasi kung bakit gano'n na lang ang galit namin. Kasi may mga bagay na pinagtutuhaan kami ng galit. Kasi yung iba kasi mga ka-idol, hindi talaga nakikinig o hindi sumusunod sa mga simpleng bagay. O sa mga simpleng bagay lang talaga mga ka-idol. Katulad nung, for example mga ka-idol, katulad nung may isang lugar na pinuntahan, pinagbawal namin pumasok ang mga tao dun kasi maraming nakatanim. Maraming mga prutas na inaalagaan, iniistrihan, pinapalago, pinapataba para maganda ang bunga. Pero nung namunga na mga ka-idol, alam mo, walang pakialam yung mga taong dumadaan. Basta sa kanila, kuhain lahat ng bunga. Tapos, okay lang naman sana mga ka-idol kung sapat lang ang kinukuha nila. Yung maisip din ba mga ka-idol na meron may-ari yun? Kailangan din ng may-ari. Kumbaga, kailangan din ng may-ari yun. Sana man lang, sa atin ba, hindi naman as in lahat talaga mga ka-idol. Kumbaga, matuto din tayong mag-isip ba, isipin din natin ang sitwasyon ng mga taong nasa bundok na mahirap ang buhay mamundok mga ka-idol. Mahirap ang buhay na nagtatanim ka. Pawis, pagod. Hindi lang yan basta pagtatanim mga ka-idol, inaalagaan yan, dinadamuhan araw, umaga, hapon. Kung pwede gabi, babantayan mo. Pero may mga taong abusado mga ka-idol na talaga, kumbaga nakita niya na maraming bunga yung prutas, walang may-ari. Kukunin ko lahat. Hindi ganun. Kumbaga, pwedeng gustuhin mong kainin. Pwede kang kumuha ng pagkain na gusto mong kainin. Yung tama lang, sapat lang. At hindi naman yung over mga ka-idol na sobrang dami. Halos kuhain mo na rin lahat. Wala ka nang ititira sa may-ari.
unfair pud kaayo. Mao nang ang uban mga ka-idol, mao nang sa amo katulad namin na tagabundok kami. Sobrang hirap magtanim. Sobrang hirap magdamo. Yung mga damo na yan, pag ini-sprayhan mo pa, sobrang mahal ng spray. Kung alam nyo lang. Talagang, mga ka-idol, kumbaga, di ko alam talaga bakit yung iba hindi naiintindihan. Simple lang naman yun. Napakadali lang ng instruction mga ka-idol. Hindi yung mabigat. Kumbaga, common sense lang ang kinahanglan na to. Nagtanim siya, gusto mo, napadaan ka, kukuha ka, isa, dalawa, o sapat na. Hindi na yung sabi na kailangan pa kitang barilin kasi nagkuha ka ng bunga. Hindi naman kami ganyan din mga ka-idol. Sabi ko nga sa inyo, minsan di ba pag umakit ako dito, kumukuha ako ng nyug, kumukuha ako ng buko. Isa o tatlo, walang problema. Pwede kang kumuha kahit saan mo gustong kumuha. Maraming tanim dito, pwede kang kumuha kahit anong gusto mong kuhain. Pero yung sako-sako naman mga ka-idol, yung subur-subura naman din, iba na rin yun. Mas inuunahan mo pang magtinda yung may-ari kaysa ikaw nga, wala kang, kumbaga, nanguha ka na nga lang, itininda mo pa. Sobra naman din yung kaabuso, walang awa sa may-ari ba mga ka-idol. Ayan yung mga dahilan kung anong, bakit kami nagiging ganito, kami nagiging grabe kasama mag-protect sa amuang area, sa mga area namin. Kasi ganun, abusado mga ka-idol. Maraming abusado talaga na mga tao na di marunong maka-appreciate ba ng effort ng may-ari. Talagang mahirap mga ka-idol. Sa lahat po ng mga nandito sa bundok, makaka-relate, maiintindihan. Pero yung mga nasa buhay, patag mga ka-idol, hindi sanay magbalat ng buko, hindi sanay na, kumbaga, kung pwede nakawin na lang. Kasi yung mas mabilis. Pero hindi na ba alam ng mga ka-idol na talagang grabing hirap nila yan. Kumbaga, maalala ko mga ka-idol. Maalala ko talaga yung lulo ko talaga mga ka-idol. Kahit gabi, nagdadamo. Kahit gabi nag-aararo, basta maliwanag lang ang buwan. Kasi nagpursige siya. Kung nag-effort siya, ginawa niya lahat para meron siyang maibigay sa pamilya niya o kaya sa mga apo niya na pwede niya ipamana. Ganon yung mindset na naiisip ng pinaunang mga tao. Pero ngayon kasi mga ka-idol, yung na lang kumbaga, nakita mo yung pagkain dyan, nakita mo yung prutas dyan na walang tao. Hanggat kaya mong dalhin lahat, dadalhin mo lahat. Mga walang kasi alam sa may-ari ba, yun yung mahirap. Yun yung mga dahilan kung bakit galit kami. Yun yung mga dahilan kung bakit sobra ka sensitive kami sa mga tao na mga dayo sa lugar namin. Kasi mga ka-idol, hindi naiintindihan. Ang hirap, kahit naman, lahat naman tayo may kanya-kanyang hirap na pinagdadaanan. Magkakaiba nga lang sa pagdadala kung paano mo handle yung problema mo. Pero, dapat din mga ka-idol, hindi tayo umasa sa iba. Kumbaga, kaya nga nila eh. Kumbaga, bakit hindi natin kakayanin na tayo? Ay, naku. Yun lang talaga ang masasabi ko mga ka-idol. Kasi marami nagtatanong sa akin na bakit nanatili kami sa bundok, bakit ganyan ang galit namin sa mga tao. Meron kasi diba mga ka-idol na hindi ako kaintindi. Kumbaga, hindi marunong mag-appreciate ba sa may mga may-ari na may-ari. Ang may-ari ng lupa, diatiman nila yung masyado nilang inaalagaan yung mga tanim nila, tapos may mga taong napadaan, pinagpuputol yung tanim, tapos ang tagal-tagal nilang inalagaan. Kumbaga, walang kumbaga, okay lang yung dumaan mga ka-idol, wala namang problema yung dumaan ka. Kumbaga, welcome naman kahit saan mo gusto, pero sana lang hindi mapinsala sa may mga yun lang naman. So, tara mga ka-idol, samahan nyo na ako, pupunta na tayo sa bahay ni Ate Banji at ginawa ko tong video na to mga ka-idol para alam niyo kung saan ako at kung anong ginagawa ko. Ang purpose ko talaga dito mga ka-idol,
Kukunin ko yung anting-anting ko at aalamin ko kung anong balita dito. Pero hindi ko sinabi mga ka-idol na susugod na ako ngayon. Hahanapin ko na sila Luz, hahanapin ko na sila Ate Inday. Wala pa akong sinabing ganun. Kumbaga, aalamin ko muna mga ka-idol kung anong ganap dito. So, kasi may mga sa ngayon mga ka-idol, wala akong trabaho. Kakagaling ko lang, hindi pa ako pwedeng sumugod ng sumugod. Pero kailangan naka-prepare din tayo. Kailangan nakahanda din tayo. So tara mga ka-idol, samahan niyo na ako. Wala naman ako napapansin ng kaiba nito mga ka-idol. Hindi na ako nag-video sa unahan ito mga ka-idol. Dito ako banda nag-video kasi alam ko dito maraming bantay. So dito ako nagbukas ng camera. Wala naman ako napapansin. Kahit yung kampo dito sa likod mga ka-idol, disurvey ko na. Pero wala na sira na mga ka-idol, wala nang bakas ng mga tao na siguro basig na sa ibang lugar na po sila. Pero syempre, kailangan pa rin be smart tayo sa lahat ng bagay. Dili na ito hawak ang panahon. Hindi natin hawak talagang buhay natin. May mga tao na hindi nagpapahalaga ng buhay ng iba. Kaya, kailangan din natin mag-ingat. So, tara mga ka-idol, samahan nyo ko.